Yan, Swastiastu. Nako, story time na tayo ngayon. Um, so, katatapos ko lang magluto ng lunch. Katatapos ko din magpakain ng mga alagang aso, no? So, kasi ngayon, ako lang talaga dito sa bahay. Wala yung asawa ko, wala si Meme, wala yung mga kapatid ni Yudi kasi andun sila sa bahay nila sa Tunju. So, siguro mamaya pa or bukas, pag walang klase, sila pupunta dito. And si Bapa naman, nasa kabila sa radio, syempre, nag-work, on air siya. So, susubo na ako ng pagkain. Nung may narinig akong kalabog, ibang kalabog siya. Alam niyo yung parang, ay, hindi siya kalabog na may gagamit ng washing machine or kalabog ng basta iba kasi alam ko kasi lagi lang naman bukas yung pinto ng kwarto ko. So naisip ko, baka si Maji kasi si Maji mahilig siyang stay or matulog dun sa may rug. May rug kasi sa harap ng pinto at harap ng machine, washing machine. So sabi ko, ang liit naman ni Maji para anong ginagawa niya kung ini-scratch niya yung body niya, hindi magkakalabog ng dugdug, ganun. So, chinek ko. Pagka-check ko, napasigaw ako kasi nakita ko bayawak, pilit kinaklimb yung washing machine. Tapos ayun na, sumigaw ako, di dumating pumasok yung mga aso. Tapos to si Bule, lumapit, tumahol siya. Natakot din siguro yung bayawak. Pumasok siya dun sa banyo namin. Kasi nahayaan ko lang na open yung door ng banyo. Pero yung dalawang kwarto doon, lagi yan nakasara yung pinto. Tapos, ayun na, sumigaw ako, tatatakbo ako, hindi ko alam yung gagawin ko. Kasi yung naisip ko, nung nakita ko yung bayawak, ay bayawak, baka makagat ako kasi syempre may bacteria yun, nakakatakot, syempre may rabies kasi hindi malinis yung laway, di ba? Kasi kumakain sila ng patay na hayop at saka mga maduduming kung ano-ano mayan dyan. Tapos, ayun, tumakbo ako doon sa radio station sa kabila kay Papa. Nahihiya ako, di ko alam gagawin ko kasi si Papa on air. Tapos, hindi ko rin gusto tumakbo dito sa may gudang kasi nga, busy din sila at saka, baka di rin nila ako maintindihan kasi English yung sasabihin ko kasi nga, basta hindi ko na alam ang gagawin ko. Basta sigaw na lang ako na sigaw, check ako, punta ako ng bahay kung andyan. Tapos sinisilip ko kasi baka mamaya, alam mo yung gumapang ng mabilis sa akin, tutuklawin ako. Hindi, takbo na naman ako kay Papa. Ayun, nakita siguro ni Papa na bakit parang nagpapanik yung daughter-in-law ko. Tapos yung sinabi ko, Pa, may bayawak. Tapos tinawagan ko rin yung asawa ko. Habang video call ko yung asawa ko, Pa, may bayawak dito, anong gagawin ko? Tapos sabi niya, saan si Papa? Ayun, inano ng Papa na huli ni Bapa, nakakatakot. Tapos, alam mo yung funny lang kasi syempre, sa akin parang ang iniisip ko, Diyos ko, paano kung sawa yun, edi mas lalo akong natakot. So, ayan, panoorin niyo yung video. Ewan na, kayo na bahala. Di ko alam paano nakapasok yung bayawak. My God! Ayan, may mga kanin pa nga sa sahig. Di ko alam kung bayawak ba yung nag-ano niyan or yung mga aso kasi nga kumakain sila. Tapos narinig nila akong sumigaw kaya may mga kanin dyan. There is a bayawak! Papa is busy there! Inside the bathroom now, I thought it was Maji or Boogie. It's like I heard like something dug like that in the
right in the washing machine. And then I saw Bayawak climbing. And then I was about to eat my lunch and then I ran. I was like, Bayawak pa inside. Bayawak. Mana? Big ba? Mana? Mana? There pa. Di dalam. Mana? In Mandi. Sudah, sudah. Konyol. Mana dewa? Konyol. So big. So big. Dari mana masuk dari sana berarti ya? I don't know. Makanya pintu bisa. Kaya naman nalo. So big. Itu mana? Itu jadi kita baca. Ini Pak untuk radio. Itu baca. Tapi rumahnya beli. Iya. Iya, Pak. Rumah tinggal sama bapak sesuatu itu. Beda. So big, Pak. Wah. Gak pernah beli tengah. Saya muda. Ayan, dahil nagpanik na ako kanina, di ko na malayan na sugatan na pala ako. Di ko alam din kung saan ko nakuha tong sugat na to. Ayan, dahil sa bayawak dito sa Bali. So, that's it for today.